Nila Tita Glenda, ito ang kanilang kinabubuhay, ano? Ito ang kanilang business, ito ang kanilang negosyo, ito ang kanilang pinagkukunan. At sa negosyo po nito, they are living with heritage. Ito isang pamana na meron po sila, na hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi pamana ng Ilocos, na kung saan yung ginagawa ni Tita Lorna, na pinasa sa kanyang anak, na talagang pinamana na kung paano gawin itong abel, kaya si Tita Glenda, sila na nagtutuloy, ng kanyang mga anak, ito isang magandang pamana at tulong sa komunidad nila, mga bilang mamamayan ng Ilocos sa pag-preserve ng pamana na Abel Iloco, na kung saan ito ay matagal na rin ginagawa nung panahon pa ng mga Espanyol po dito. So, yun po, kamusta? Anong masasabi niyo sa ganitong klaseng pamana? Napakabuting-ting, ma'am. Buting-ting. Buting-ting sa Tagalog. Antik. Antik. Ang daming proseso. Proseso talaga, tiyaga talaga. Magandang Pamana. Ikaw, napaka-amazing. Ma'am, yung mga Kapampangan, di daw nila mahabang pasensya. kahanga-hanga. Bumibili po kami ng wallet po. Tumawad po kami. Ngayon, huwag na kayo tumawad. Magbigay na kayo. Yes. Give the change pa. Hindi po yun Abel, hindi po yun Abel, yung may Baguio City. Chinek ko yung So, ayun po, dahil napag-usapan natin yung ganitong klaseng pamana, kung ganitong klaseng pamana, paano ba natin ito mapapreserve ba? O paano natin mapapreserve ba yung ganitong klaseng pamana? Another time. Tangkilikin. Una, tangkilikin. Oo. Yes po, maraming salamat. At Ano pa? ibahagi yung i-promote tapos i-expose kung paano talaga Kung paano gamitin at Yan. paano gawin. Tama po yan mga sinabi niyo. Yes, kailangan tayo, kahit kahapon pa sinasabi ko, ang ganitong klaseng mga pamana, kailangan tangkilikin po mismo natin. Hindi dapat mga taga-ibang bansa ang tumatangkilik. Kasi alam mo ba, Yes. nagkakaroon ng interest ang mga dayuhan kaysa sa mga mamamayan, mga lokal nito. Yes. So dapat tayo bilang mamimili, marunong po tayong Tumangkilik sa sariling Pilipino. Yes, at syempre dapat bilhin po natin sa makatarungang halaga. Yes. Yes po. Yung mga barat. Yung mga barat. Oo. At siguraduhin po na inyong bibilhin ay dapat ay authentic kasi marami na pong mga fake, mga Inabel products ang napuproduce din na binibenta sa merkado. So dapat tayo ring mamimili, dapat masuri din tayo. Suriin natin yung binibili natin. Pag alam yung mura, authentic po ba to? Yung binirat ninyo, hindi yung ganito. Sa na binibenta ni Tita Glenda, traditional pong pamamaraan ang ginagawa nila. Kasi marami pong ngayon sa panahon ngayon ang ginagamit na yung modern. Mas yan. Yan, diba? Imagine kung buhay kayo noon, ang makinarya nila noon ay gawa sa mga kahoy, ganito. Yun ang proseso. 45 years na daw. Lahat ng gamit nila gagawa sa kahoy, nakakamangha, nakakahanga doon. Nakaka-amaze kung sa English. And makikita niyo ito, diba, sa museum kahapon? Diba? Makikita yung mga ilang gamit doon. Ngayon, nalaman niyo kung paano siya ginagamit. So, yun lamang po. Ito na po ang pinakanghuling activity natin. At bago po tayo magtapos, i-reviewin po muna natin ano bang mga ginawa natin for 2 days. So, yan. Ngayon na po ilabas ang inyong mga passport game.